sa Lunes po, May 12, araw po ng eleksyon, tayo po ay nananatiling kandidato at pwede pa hong maboto. So kaya po tayo nagpatawag ng press con para lang po linawin na ang naglabas po ng resolution granting the petition for disqualification ay ang second division ng COMELEC, no? And under the rules po ng COMELEC, ang decision po ng division ay subject to motion for reconsideration to be acted upon by the Commission and Bank. Therefore, yung pong inilabas na resolution saying that I am disqualified ay hindi pa ho siya final and executory. Po, nakalagay po dun sa resolution ng second division. In the event that the respondent nonetheless obtains the highest number of votes, his proclamation shall be suspended until the final resolution of this case. Sa makatuwid po, sa Lunes po, May 12, araw po ng eleksyon, tayo po ay nananatiling kandidato at pwede pa hong maboto. So, sa lahat po ng aking pong mga supporters at mga kaalyado po, no, sa takbuhan na to, no, ng local elections. So, ito po yung paglilinaw, no? Dahil marami pong nagtatanong sa akin kung totoo daw po yung balita. Ngayon, gusto ko lang pong linawin, meron pong dalawang petisyon na i-file po sa akin. Yung una po ay dismissed po, no, for lack of compliance sa mga procedural requisites. So ito naman pong ikalawang petisyon was given due course. So nag-comply po sila doon sa mga procedural requirements. So, paglilinaw po, hindi po fake news yung pong unang press con na sinasabing dismiss po yung petition for disqualification. No? Dahil dalawa po ang pinag-uusapan natin na petition. So, with respect dito po sa ikalawang petition, again, hindi pa ho siya final and executory. Meron pong 5 days within which to file a motion for reconsideration, and we will be definitely filing our motion for reconsideration. So, ibig ko sabihin, by Monday, again, I repeat, since kandidato pa rin po ako and eligible pa rin po na maboto, no? Kasi may mga nangangampanya na po na disqualified na po ako. So, hindi po totoo yun until mag-decide po ang COMELEC and Bank na tayo po ay diskwalipikado. Doon lang ho magiging final po yun. No? Pero again, meron pa rin hong legal remedy, no? Kung i-sustain man ng NBank ang decision ng second division, pwede pa rin naman po tayong umakyat hanggang sa Supreme Court and humingi po ng temporary restraining order para ho hindi maging final and executory yung pong disqualification.